pinagmanahan yung lolo niya. Tignan mo naman yung mami niya. Pero iba sila. Mabait siya. Baka makinig siya sa atin. Ma'am, I will not get in the way of the investigation, okay? Baka mas makatulong pa if makausap ko si Celine. She's a criminal. I know Celine, hindi niya magagawang pumatay. Hindi mamamatay tao yung mga anak ko. Hindi nila magagawang pumatay. Naniniwala naman ako dyan. Manalig tayo dahil... Hindi naman pwedeng manalig lang ako. Kailangan ako ng mga anak ko ngayon. Nasaan na yung mga pumatay sa anak ko? Pinapaamin pa po namin sila. Sa kanila na nga mismo nang galing. Na itinulak nila si Leo pagkatapos nilang i-confront. Pagka natakasan kayo ng mga yan, I will make sure na lahat kayo mananagot dyan! Nay? Ma'am, pwede niyo na po sila iuwi. Oh, hindi niyo na po kami kukulong? Hindi na. Ngayong sama-sama na tayo. Anak, magsisimula ulit tayo. What do you mean na wala pang sapat na ebidensya? What the hell are you talking about? Hindi pa ba sapat yon? They confessed to it. Tinulak nila ang anak ko. Even the CCTV can prove. Tumataka sila doon sa park, hindi ba? Sila pa ang kasama ng anak ko nung gabing nawawala siya. Oh, ano ba? Kailangan ba ulit-ulitin ko yan? Ulit-ulitin ko sa inyo? My God! How incompetent can you get? Eh, yun din po ang paliwanag ko kay Sir. Pero, may hindi daw po tugma sa mga ebidensya. O ngayon, nasa na sila? Nasa na yung mga mamamatay tao na yon? Dinala po namin sila sa Don Juan Agustin Hospital. Nakakonfine po ang nanay nila doon. Hello! Ate, kiss mo nga ako. Na-miss kita. Bango ni Papi, ah. Siyempre! Tagal ko na stuck dito eh. Alam mo, ate, nagtatampo ako sa'yo. Kasi ang tagal niyong nawala. Tatampo ko. Kawawa ka naman, Papi. Sorry, ah. Miss na miss din kita. Kaya ikikis kita. Pero, alam mo sino mas nakamiss sa'yo? Na-miss niya yung mga kisses mo. Talaga, ate? Sino? Eh di, ayun. Ayun. Ayun? 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 Ayoko yan! Uy, tigilan niya! Ayan, sige. Nagpausap na. May inis na ako. Patama na. Bakit ako? Sana nandito si nanay, no? Uwi naman siya bukas eh. Hindi tayo pwede sa ospital. Mahalaga. Nakauwi na tayo. Wala na tayong problema. Alam mo, feeling ko ako yung pinakamatapang sa ating tatlo. Pero iba talaga yung naramdaman kong takot kanina eh. At hindi ako makapaniwala na nalagpasan natin yun. Magkakasama tayo. Nagtutulungan tayo. Kapag may naiiwan, hinihintay. Kapag may nadadapa, ibabangon. Kapag may naagrabyado, pinagtatanggol. Kahit ano, walang imposible. Basta magkakasama tayo. Kaya ikaw bumaba ka naman! Bakit hindi ka bumaba dyan? Alam mo, puro akin na sa Papi. Akin na sa Papi. Ano sa Papi? Ano sa Papi? Ang sama-sama mo kay Papi. Ba't di mo ikin si Papi? Ako naman. Papi, paano ba to? Alam mo? Papi. Wait lang, may gusto ko sabihin eh. Sige, di ko na itutuloy. Sige. Tada. Alam niyo, sobrang thankful ako na kayo ang mga ate ko. Kasi, kahit magkakaiba tayo ng tatay, di naman nagbago yung love natin para sa isa't isa. Hindi ko kayo ipagpapalit. Ewan ko lang sa'yo, no? Di ba, Papi, ewan natin kay Ate Kari. Di naman ako nagbibisitin.
mabuti na lang malaki yung binawas ng health card mo sa bill mo dito sa ospital. Hindi na tuloy tayo ng problema sa iba pang mga bayarin. Pero may utang pa rin ako kay Becca. Dahil sa pinambayad dito sa operasyon ko. Ay, huwag mo nang intindihin yun. Ay, ako na yan. Umupo ka, di ba? Huwag ka daw maglilikot, oh. Ito naman eh. Ako nang bahala dyan. Friend, maraming salamat ha. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ng tulong mo sa akin. Smile ka lang. Okay na. Ano pa bang pinoproblema mo? Ewan, siguro friend, iniisip ko kung paano ulit kami magsisimula ng mga anak ko. Kasi kahit wala na kaming problema, alam ko naman na malaki ang naging epekto na nangyari sa mga anak ko. Lalong-lalo na kay Gina. Friend, hindi ko pa rin kayang tanggapin yung nangyari sa kanya. Ang laki ng pagkukulang ko sa anak ko. Friend, alam mo, hindi ko alam kung tamang sabihin ko to sa iyo, pero ang swerte mo sa mga anak mo kasi ang titibay nila, matatag. Kumbaga sa kahoy, nara. Alam mo ba kung bakit? Kasi pinatibay mo na sila ng pagmamahal mo. Huwag mong iisipin nagkukulang ka. Ha? Alam mo ba na isa ka sa malaking dahilan kung bakit marunong silang lumaban sa buhay? Sadyang mapagbiro lang talagang tadhana. Siguro nga, friend, wala na akong dapat alalahanin. Ang iisipin ko na lang kung paano ko ibabalik ang sigla ng mga anak ko. Lalo na ngayon na magkakasama kami. At wala na yung problema namin. Well, i-claim na natin yan. Tama. Vicari! Uy, Tope! Ano? Ay, Tope! Nasaan si China? Ayun, tulog pa. Bakit? Hindi, wala. Gusto ko lang kayo sanang kamustahin eh. Balitaan ko kasi yung nangyari. Dinalad ako kayo sa presinto. Oo, pero okay na kami. Kahit na sinugod-sugod kami ng mga pulis, kahit na ginisa-gisa kami ng mga pulis, tinarayan ni Madam Becca, tsaka sinugod ng nanay nung Leo Guerrero na yon, kinaya namin. Kasi alam mo naman, Serrano sisters are strong. Buti naman kung ganun. Teka, so... Ano na nga pala mangyayari dun sa kaso? Wala na, okay na. Hindi na kami nakasuhan. Kaya nga nakauwi na kami. So, ibig sabihin nun, nahuli na ng mga polis yung totoong pumatay kay Leo? Hindi namin alam. May bago silang suspect? Tanong na tanong, bakit ang dami mong tanong? Ninigurado lang ako na hindi na kayo guguluhin ng mga polis. Siyempre, nag-aalala ako. Mga kaibigan ko kayo eh. Lalo na sa China. Huwag na lang natin pag-usapan kasi gusto na namin makalimot eh. Move on din pag may time, no? Miss, pwede bang malaman kung saan ang room ni Miss Lena Serrano? Bibisita po sila, ma'am. Oo. Kaano-ano niyo po sila, ma'am? I'm a friend. A very good friend. I see. One moment lang po, ma'am. Ate Celine! Oh! kaming nakakalap ng mga ebidensya para sa agarang hustisya sa pagpatay kay Mr. Leo Guerrero. Ay, ma'am, nasa female ward po siya. Doon po, ma'am. Napapabalitang may ginahasa itong si Leo Guerrero? Isa din yan sa iniimbestigahan namin, Isa sa mga babaeng nakapanayam namin ang nag-claim na siya ay ni-rape di umano ni Mr. Leo Guerrero. So, patuloy ang investigasyon namin kung ito ba ay konektado sa pagpatay sa kanya. Maraming salamat, sir. Sa susunod na maligaw ako dito, dadalhan ko kayo ng kabutihan. Promo na ho, free shipping para sa inyo. Ikaw yung bastos na rider, no?
At ikaw naman yung pinangakuan kong dadalhan ko ng kabutihan. What a small world! So, ikaw si Lena Serrano? Ako nga, bakit? Ako, si Velda. Ako ang ina ng lalaking pinatay ng mga anak mo. Nasaan na sila? Tinatago mo sila? Tinatago mo ba sila? Wala sila dito. At nagkakamali ka. Hindi sila ang pumatay sa anak mo. Ang totoo, ang anak mo ang may ginawang kasamaan dahil ginahasa niya ang anak ko. My son is not a rapist! How dare you blame me? Ang mga anak mo. Yung anak mo, she's just telling you that para pagtakpan niya ang ginawa niyang pagpatay kay Leo. Yun yun! Hindi nagsisinungaling ang anak ko. Na-trauma siya. Hindi mo lang alam kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan ng anak ko dahil sa pambababoy ng anak mo. At hindi mo alam kung ano nararamdaman ko bilang magulang sa ginawa ng anak mo sa anak ko. Siguro talagang nalusaw na yung utak mo. Kaya nandito ka ngayon sa ospital. Dahil hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Yung pakiramdam ng isang ina na namatayan ng anak. At ang pumatay sa anak ko, yung mga anak mo. Ito. Gusto mo makita kung paano. Ito. Ginawa siyang parang baboy. Ayan, tingnan mo. Ginawang parang hayop ang anak ko. Tingnan mo pagkamatay sa kanya. Tingnan mo ang ginawa sa kanya. Hindi nga mga anak ko may gawa niyan. Kaya nga sila pinakawalan ng pulis dahil wala silang kasalanan. Pero gano'n naman talaga tayo, di ba? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko pag nawawalan tayo ng mahal sa buhay, gagawin din natin yan. Hanap tayo ng ibang ituturo natin kahit hindi tayo sigurado. Shut up! How dare you compare your suffering with my suffering? Hindi tayo magkauli! Mali nga na kinulong yung mga anak mo, tapos pinalabas lang ng ganon-ganon? Pinatay nila ang anak ko? Unless siguro, baka naman nagpagalaw sila, kinalantali sila ng mga pulis doon, kaya sila nakalaya, di ba? Walang yakap. How dare you? You bitch! You know that! Sandali po! Naku, sir! Wag po! Wag po! Pakialaman! Wag po na! Aray! Nurse! Nurse, tulong naman! Aray! Tulong! Tingnan po sila! Tama na po! Tama na po! Konsentidora! Please po! Pagpuntahin po si Nena! Sorry po! Tama na po, please! Pakialaman! You pay for this! Hindi ako titigil. Hanggat hindi kayo na mismo ang masabi, gusto na ninyong mamatayin. Pahihirapan ko ang bawat isa sa inyo! Umalis ka na. Uy, wala! Sandali! Umalis na! Don't touch me, Phil! I can walk by myself! Ayun, Sobs! Uy, mamaya muna, wala pa si Nanay. Ito talaga si Ate Kari. Kahit kailan. Ayun, andito na ang mama. Oh, dahan-dahan na, dahan-dahan! Sige, dahan-dahan, please. Nay, ako naman. Oops! Naku, wag manggigil na, Nay, dito dahan-dahan. ako tumikit, ha? Oh, kawat pala talaga naman, oh. Nay, ang daming nilutong food nila ate, oh. Adobo yung favorite natin. Oo nga, bakit may iba ganyan? Pupo kayo dito, pupo kayo. Dahan-dahan, ha? Ito na. Eh kasi, Nay, sa dami po ng pinagdaanan natin, parang deserve natin ng salo-salo. O, ito po, mini reunion natin. Wow. Ako, tsaka deserve ko na matikman yung adobo, kaya tara na. Dito ako. Oh, wait lang. Mag-pray muna tayo. Talaga naman. Pray. Okay. Father, Son, of the Holy Spirit. Papa Jesus, salamat po dahil sama-sama na po ulit kami ngayon. Salamat din po kasi nakauwi na si Nanay. Sana po magtuloy-tuloy na yung paggaling niya. At sana rin po mag-heal na kaming lahat sa mga nangyari. And Lord,
Lord, salamat kasi hindi mo kami pinabayaan at nalagpasan namin lahat ng problema. Tsaka, Papa Jesus, thank you po kasi binigyan niyo po ako ng ate katulad nila Ate Celine at Ate Carrie. Minsan, hindi po kami nagkakasundo, pero alam ko naman po na mahal namin ang isa't isa. Thank you po. Papa Jesus, gabayan niyo po kami sa pagsisimula ulit namin at sa pagtupad namin sa mga pangarap namin, Lord. Pinagdadasal ko po na sana magtuloy-tuloy na ang pagiging okay ng lahat. Wala na pong gulo. Maging matahimik na ang buhay namin. At i-bless niyo rin po ang pagkain namin ngayong araw. Salamat po! Amen! O sige na, unahin yung mama mo, ha? Ano pong gusto nyo? Siyempre, rice muna. Diba? Nandito tayo sa favorite na nanay na adobo para sa akin. Salamat, ha? Rice lang talaga. Damihan mo na eh. Kasi matitikman mo na ulit. Kasi ubos na po yung Ate Carrie tayo kaya. Damihan nyo na po. Sige, matikman to. Sino ba nagluto nitong adobo? Sarap talaga. Oh, Ate Velda, come in, come in. Anong sa atin? You need to do something for me, Lorenzo. Hey, be sure. What is it? Gusto kong pagbayaran ng mga kriminal na yon ang ginawa nila sa anak ko. Gusto kong makulong ang mga underage na yon dahil sa pagpatay nila kay Leo. Makulong? Yung 3 minor de edad na iniimbestigahan ng mga pulis? Eh, sabi nila, hindi pa sapat ang mga ebidensya. Ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo? Hindi ba? Sapat na evidence na ito. Ayan o, tinan mo. Tinan mo ang ginawa nilang karumal-dumal na pagpatay sa anak ko. Wait lang, I understand where you're coming from. But again, nag-iimbestiga pa yung mga pulis, lalo't mga minor ang involved. Umami na sila. Celine, anak. Ako na yan. Tulungan na kita. Nay, hindi. Nay, magpahinga lang po kayo dun sa kwarto. Naku, anak. Lalo ako nangihina kung nakahiga lang ako. Kaya sige na, ako na. Nay naman eh. Sige na nga po. Diyan lang kayo. Manood lang po kayo sa akin. Yun ang huliin to. In action na nga ako. Anak. Maraming salamat sa iyo, ha? Sa pagbabantay mo sa mga kapatid mo. Anak, napaka-responsable mo talaga. Naging nanay ka sa mga kapatid mo. Matik po yun, Nay. Eh, syempre ate nila ako eh. Hindi ko rin naman po talaga sila pababayaan. Minsan, kulang nga lang. Gaya nung nangyari kay Gina. Hindi ko man lang siya naipagtanggol dun sa Leo na yun. Mali pa yung diskarte ko, nasugurin namin siya, mas lalo pa kaming napahamak. Celine, anak. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Alam mo, anak ko, meron dapat sisihin. Ako yun. Kasi ako ang magulang ninyo eh. Ako dapat na nagpoprotekta sa inyo. Hindi ko, Nay. Nay. Manpunas yun sa akin yan. Nay. Huwag niyong iisipin yan. Ang mahalaga ho ngayon, nagsisimula na tayo ulit. Wala na akong makakagulo sa atin, Nay. Pahihirapan ko ang bawat isa sa inyo! Anak? Alam mo, okay kung lilipat tayo ng bahay, hindi ba? Doon lang tayo sa Cebu, kinausap ko yung pinsan ko. Baka meron tayong malilipatan doon. Okay ba yun sa inyo? Nandun sila nung gabing namatay si Leo. Ano pa bang mahirap intindihin doon? And why are you opposing me? O baka naman hindi mo ako kayang tulungan? Hindi sa ganun, ate. Baka naman nakakalimutan mo kung saan ka nang galing. Ikaw, tinulungan ka lang ng daddy ko. Assistant ka lang niya nung araw, di ba?
Sadsad na ang career mo bilang lawyer. He made you who you are today. Ang daddy ko, alam niya ang lahat ng baho mo. At dahil ako pinagkakatiwalaan ng daddy ko, alam na alam ko rin ang lahat ng baho mo. Ate Velda, are you trying to blackmail me? What I'm trying to tell you is that you owe my family big time. Kailangang ipakulong mo ang mga underage na yon. Tupe, bakit ang init ng ulo mo? Hindi naman. Naisip ko lang kasi yung mga naging hirap ko pagkatapos ng mga nangyari. Yung mga nagawa lang sana ako, di ba, para tulungan ka. Ibig sabihin, alam mo na kung anong ginawa sa akin ni Leo. So bakit di mo sinabi sa akin? Hindi naman kasi ganun kadali sabihin, Tupe. Sorry, hindi ko na dapat in-open up yung topic na yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Gusto ko lang makalimot. Ayos ang venue ng date nyo ah. Ilog. Ina, ba't pala hindi ka na nag-flip talk? Nakakamiss yung mga sayaw mo. Oo nga. Paano nga yun? Viral pa yun, di ba? Ganito yata yun eh. Whoop! Pagkus na! Pinaliya ka! Ha? Tama na. Takot ako sa'yo! Tupe! Tupe! Huwag kang babalik dito ah! Tupe! 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 Ano mangyayari sa'yo? Huwag napigilan sa hilig. Sir, may dumating daw na court order. Tayo daw ang mag-serve. Kasi flight list daw yung mga suspect. Court order? Baka daw kasi tumakas. Totoo balante ha? Paano nangyari to? Tao po. Tao po. Ay, magandang umaga po. Ano pong kailangan niyo? Nandyan po ba si Mrs. Lela Serrano? Nay? Ako ho yun. Ano hong kailangan ninyo? Court order ho ito, Mrs. Ano hong kailangan ninyo? Sinampahan na ho ng kasong murder ng mga anak. At dahil mga underage sila, sa youth detention center po muna sila ititin. Ano? Tada rin na ho yung magkakapatid na Serrano sa youth detention center. Pero hindi pa matapos. Habang buhay na pagturusang sisingilin ko sa kanila. Ipapatikim ko sa kanila ang galit ng isang ina na nawala ng anak. Becca, ikaw ba yung may kagagawan kaya naging suspect ang mga anak ko ng pulis? Magsalita ka nga! Bibisitahin ko sana yung mga anak ko. Yes po, i-check ko po muna sila kasi may activity po sila ngayon. Ano po bang problema ninyo, ha? Kanina niyo pa kami pinag-iinitan eh! Tama na, Kari. Sumusobra na kayo, unfair nyo! Gawain nyo yan dito! Magtrabaho kayo! Magdita ka! Tawan niyo ako! Arisa ka, boys!